Same with late game. So it's really matter of sabihin na natin kung paano mag-execute ng dalawang teams natin. Pero sobrang aaray talaga kung sino man yung bloody hunt dito nung Franco kasi di nga siya napapurify, hindi mo mapipigilan. Pwede ba yung flicker kagat? Oo, diba? yung So, pa nga pala. medyo matagal-tagal na hold yun. And gusto ko din lang balikan, no? Welcome nga pa sa Land of Dawn for game number 2 of this best of 3 series. Tignan natin kung kaya nga ba extend ng Twisted Minds sa setting ito o tatapusin na nga ba ng Aurora Gaming with their streak continuing. Balik tayo dun sa Franco. I think focusing mark as well ay nabuff pero mukhang hindi naman ito kukunin ni Rene J. Yep. Na ang maganda ngayon sa focusing mark ay nabibigay na rin siya ng movement speed kapag nakasampal ka ng isa. Oo, sobrang importante yun sa mga heroes na nag-re-rely sa movement speed. Ito kasi may ano naman siya may passive naman siya na... Naka-double boots, naka-agility, tas naka-wilderness blessing. Di ba? Pabilis talaga umikot. And ngayon, speaking of pag-ikot, may ginagawa rin kagad na pag-tambay. Nakuhaan ng Green Camp. Dito itong si Demon Kite, ha? Uy, magandang simula ito para sa Twisted Minds. Gusto mo talaga sa Hayabusa ay hindi siya makapag-snowball. I think isa yun sa mga rason kung bakit nga ba hindi rin sumisikat ng sobra ang Hayabusa. Dahil kapag hindi ka daw nakalamang ng early, napakahirap daw laruin ng hero na to. Tsaka isa siya sa mga heroes na kaya niyang maglaro independently. So pag napigilan na agad, medyo hindi niya magagawa yung normally pathing ng isang jungler. So yun na naman again, nakikita natin for Twisted Minds na check nila kung ano man yung mga kailangan nilang gawin for the effectivity of their hero composition. So early rotation dun sa may bottom lane, probably because they want James and or the XP laners to be part of the team fight agad-agad. Mukhang kalmado ang ating Game 2 kung ikukumpara doon sa Game 1 na wala pang 2 minuto ay salpukan agad. Pero kung tumama yun, ay siguro nagkaroon na ng kaguluhan. Sadyang hindi lamang kumagat. Demon Kite goes in. Hindi niya itutuloy ang kanyang Ugi Shadow Kill. Turtle sisimulan na ni MP the King at magzo-zone out na nga rin dito sa eskalera. Alam nila nagpo-purple buff pa dito si Demon Kite and walang quad shadow ngayon. Aray! James ata magiging target. Nagamit split. MP the King will secure that first turtle ng ating game. At iiska po na magkabilang kupunan. Wala pa rin kills na nagaganap. First turtle na punta sa kamay ng Twisted Minds. And I guess this is the power of the Suyu na talagang maaga pa lang. Pero tignan mo yung panggugulo, men. Naku, lalaban ata. Naku, nakakantukan din itong si Demon Kite. Mga shadow out. Pero Flicker ay ginamit. Federation mo mula kay Hanji. Hanji with the kill. First blood ay napunta na dito sa kupunan ng Twisted Minds. Flicker in the force para kay Rene J at dire-diretso na ng pag-agaw ni MP. Okay, so good call for Aurora. Sumilip sila sa may purple buff kasi pwede na lang agawin sana kasi walang retribution and hindi naman nag-retry si Demon Kai kanina sa purple buff nila. Ngayon naman, ang magandang naging sagot ng side ng Twisted Minds. Alam na ni Haji na mazo-zone dito si Demon Kai. Dinerechohan niya na agad. Diba? Dumiretso na siya agad kung saan lalabas na shadow. Kaya nakadiretso na siya agad. Mas secure pa nga niya. Nag-flicker pa siya. Kasi baka just in case lang, may dadating, mazozone na rin niya agad. And grabe yung aggression na pinapakita ngayon ng Aurora Gaming after Twisted Minds na nakalamang ng bahagya sa turtle fight na yon ay mukhang ang Aurora Gaming, ang sagot nila hindi mag-play safe. Ang sagot nila ay maghanap pa ng mga additional na opportunity. At saktong-sakto, naka-Franco naman sila dito. Kung sino man ang mahila ay sapat ata ang kanilang burst damage. Oo, lalo na level 4 na rin dito si Rene J. And sabi naman ng Aurora, nangyari na sa atin doon ng game number 1. Malaki ang kalamangan ng Twisted Minds. Maabot ng mga 2,000 higit. At nakontrol natin pagdating ng mid part. Ngayon, may tapatan na naman dito sa may bandang daas. Demon Kite at itong si Jamal. Pero ano muna kumbaga makikita natin yung priority ng magkabilang mga roamers dito, no, na protektahan muna ang kanilang mga junglers. Tsaka dito, parang kung sa isang mga scenario, outlier yung hero dito ni Rene J. Kasi regardless kung gaano kalayo, pag tumama nga yung hook, hindi mo na maiisip na, okay, instant kill na agad for Twisted Minds to So, very situational. Tapos pag sumakto pa na yung makunat, ma-burst agad, meron kang diretso shadow kill from Demon Kite. Ganon din naman for the Rhapsody and Death Sonata for Granger. Kaya medyo limited agad yung possible na positioning for Twisted Minds. Ayan! Ayan na yung hook na gagawin nila dito at hindi makakapindot si James doon sa laban na yun. Habang yung pagong ay makuha naman ni MP the King. Edward ay sumama na rin. Pero naghabang si Demon Kite. Wala sila atang idea dito. Nako, binagbabaril na with the Rhapsody. At 4 na miyembro mula sa Aurora ay mahabol pa. Hook from Rene J ay nakaamba. Pero si Demon Kite at si MP the King may 1v1 dito sa may bandang ibaba. Pero kailangan bumertical palayo dito ni MP the King. Nagiging umi-extend yung mga
laban dito, ha? Uli pa tayo dito sa may bandang itaas. Mukhang naghahanap sila ng opportunity. A good kill, pero GC nakaiwas. Kakagatin nga ba ni Rene J? Double dash palayo. At mukhang e-fast na muli ang ating mga team members from both teams. Oh, ito na yung sinasabi natin that for Aurora, regardless kung sabihin na natin Twisted Minds dito aggressive, pero dahil yung haba nung yung hook mo, medyo limited na agad. Kagaya niyan, makakapag-sandwich play yata sila sa taas. Okay, si Escalera ay nangangalahati yung buhay. Jamal as well, James. down to 30%. Habang si Edward and James ay naghaharapan na rin. Na-clear lang na mabilis yung mga minions doon. Pero diretso pa rin ang Aurora dito. Laki ng rotation na ginagawa nila sa itaas. Grabing ginagawa nila Yue at Doming kahit na naglalapag ng kanilang mga ultimates para lamang hindi makadepensa ang Twisted Minds. Nako. At kaya na pa nga, nagpapaulan na ng bala at mukhang magpupush sila dito sa may bandang itaas pero papasok na isa, may nakain at namatay ang kabayo ni Iska. Nako, si Eska kaagad ang nakuha doon. Feather Nursing naman from Yue with a Oh! corner. Inabutan doon sa may bandang likuran. Edward papasok din. Pero si HGZ ay mamamatay sa kamay ni Yue. At ang sakit nun kasi nag-flicker pa siya at hindi nahipan yung apoy. Kaya naman, 30 segundos ay lalabas na ang ating panghuling pagong ng larong ito. MP the King makakadepensa naman dito sa may bandang mid lane. Pero yung range at damage na meron dito ang Aurora Gaming ay nararamdaman na ng mga minds. Oh, sobrang lawak ngayon ng sakop ng Aurora. To the point na kahit maglakad nga lang si Edward sa harap nila, medyo nahihirapan na dito yung Twisted Minds to go for the aggressive side or pang-counter man lang kasi alam nila na anytime, pag sumilip sila sa bush, baka si Rene J nandun. Ayan na naman. Yun na nga si Escalera dito. Namatay ka agad! Dominic Kai with a kill! May papasok ngayon ng Twisted Minds. Doon sa may James. bandang gitna. HGC with a kill. Edward! Pero maatrasin din si Edward. Mahuhuli ba siya? Ipinlake lang doon. Double kill na para dito kay HGC. At kailangan mo nang lumayo dito ng Aurora. May bloody hand Pero pa! and hook mula kay Rene J. At si MP ang namatay. Dito pa si Demon Kite. 3v3 magiging laban dito. Pasok si James. Si Demon Kite pala. Dito kay James. At isisecure na muna nila yung posisyon doon sa bagong. Rene J with the hook on Ay, MP ow! King. Pero boom! Pinanis with the demon with Doming Kite with the bullets. Grabe ang sakit na niya. Oh my gosh, anong healman? Anong mga man na sinasabi nyo? Hookman ako ngayon! And Rene J ngayon naghahanap pa rin na magiging target niya. Wala man siyang bloody hand, pero doon yung threat ng hook. James, iniiwas-iwasan lang yung mga feathered earthstrike mula dito kay Yue. Ilalapag yung glorious pathway para lang mapigilan din yung pagsugod ng Rora. Pero dire-diretso na sila dito. Oh, sobrang grabe yung prediction ni Rene J. Una, yung first hook pa lang nila, hindi niya ginamit yung bloody hunt niya. The next one, sinurge niya pa, flicker, hook, tapos nag-bloody hunt, kaya nakuha si MP the King. Tapos after nun, nakakuha pa ulit ng isa. And yung first item na kinuha niya was Winter Tranchon. Winter Crown. Oh, Winter Crown. So, ibig sabihin, ang gusto nila mangyari dito is that pagkapasok, regardless kung makakagat or not, or pagkakagat niya, diretso na agad ng mag-freeze siya or Winter Crown para hindi siya mapatay ng Twisted. Ayun na naman. Hook City! Ayun na naman yung hook. Ako maganda with the bloody Yue ay nandun sa may madalikuran. Doming naman makakuha ng kill. Habang si Demon Kite dito na. Dire-diretso lang ang Kite Bronze. Pinagsaluan ng 4. Yung shadow kill mula dito kay Demon Kite. Ngayon diretso lang si Doming. At bumalik pa. Doming Kite with the double. Tatlo na lang natitira para sa Twisted Minds. At talagang sinasakal nila ng pilit ng Rora to. At bumabalik pa si Demon Kite for that damage. Aurora Gaming, hindi lamang nagpapaulan ng mga bala at ang Feathered Airstrike, pero ang hook ni Rene J ay madalas pang kumakalabit. At may aching pa nga, sneeze the win, kasabayan ng Iron Hook. Grabe to, no? Healman, hindi. Ano ako ngayon? Hookman ako ngayon. At talagang tuloy-tuloy yung pagtama nito. Even yung flicker hook, hindi biro patamain yun at hindi biro gawin. Yun, at pinamalas nga dito ni Rene J. And ngayon naman, parang may pinaplano na May naman si vision na Rene J. naman. Oy, naku, tumama! Tumama yung hook, sabay kailangan niya umatras. Yue dito, Jamal with the kill. Ngayon, hinahabol itong mga miyembro from Rora. Pero sabi ni Demon Kite, sige, lalaban pa tayo. Hindi, si Edward pumasok na rin. Andun yung pokes mula kay Yue, Demon Kite. Monster kill na naman si Doming. Ngayon si James ay may ipit sa apat ng miyembro mula sa Rora. Edward! At si Edward ay pumasok na with the flicker. MP the King, kailangan bumawi. Oy! Si Doming ay na lang doon. Si MP na Retry. lang natitira. And Demon Kite, ang tatapos ng laban na yun. Wipeout para sa Rora. And in a full 5v5 team fight na kalamang ang Aurora Gaming ng isa. Demon Kite clearing them out. Oo, sobrang naging crucial na maaga nagamit yung Glorious Pathway kasi it was just to check kung meron tao dun sa bush kanina. Regardless kung tumama dito yung hook or not ni Rene J,
yung supposedly sana na pang aggressive initiation ng side ng Twisted Minds na gamit na kaya hindi na sila nakatakas on this side. So maganda yung pag-dash in dito ni MP the ganda. King para mapigilan si Edward. Pero kasi meron pang shadow kill si Demon kahit nasakto pa yung napuntahan ni MP the King, nandun yung quad shadow niya. Oo, at ang nakakatakot dito no, for the side of Twisted Minds ay tumatagal pa rin naman si James. Pero the fact na nakakapasok sa likod ng Aurora Gaming at nasasaktan pa rin ang kanilang mga backliners, kailangan talaga nila makahanap ng paraan na mapitas agad si Doming o si Yue. Oh, tsaka mahirap na dito kay James sa mag-front kasi yung first core item pa lang niya is anti-keras. Wala pa talaga yung pang-burst or against Magic Burst. And Rene J now, nakabuild na siya ng fleeting time. So talagang, ano na to, ito yung mga build ng Franco na gusto mo rock and roll. Oh, ito yung mga build ng Franco na tumatama yung Iron Hook. Oo. Dahil hindi ka naman magbibuild ng fleeting time kung hindi tumatama yung mga hook mo. But look at this. Push na agad ang call ng Aurora Gaming. Nandito na ang Lord sa may bandang ibaba. Aamba ito at tatamba pero mababa lamang ang damage. The poke coming in from Doming kahit ay nararamdaman na rin. Pero mukhang walang makukuhang inhibitor turret ang Aurora Gaming pero lalaki pa rin ang kanilang gold lead to a 5K gold lead. Okay, meron pa silang wave dito sa may bandang gina. Federation mula kay Yue. Kalahati kagad yung buhay dito ni James. Even Escalera, pumasok na si Demon. Kahit nagamit yung split spin pero di sapat para makaligtas doon sa pananalasa ng kahit na duo. Diretso sila doon sa may bandang ibaba. Ang Rora ay dumediretso at lumalaban na against 4 members from the Twisted Minds. At kailangan mo nila umiska po at kunin kung ano man yung mga objektiba na nasa paligid nila. At mukhang mabilis ang kamay ni Demon kahit doon dahil may hawak na Bloody Hunt dito si HaGC pero hindi pa rin kumabait. Here comes the ultimate coming in from the Hylos pero si Escalera pa rin ata Aray! dudugo. Delikado ata dito itong mga tatlong miyembro mula dito sa Twisted Minds. Kailangan na rin lumayo ni Demon kahit at ngayon ay dediretso sila dun sa may bandang ibaba. Agaw ng purple buff para kay Smiling Demon. Talagang tuloy-tuloy ang pag-snowball na itong mga to. Oo, sobrang linis ng execution dito ng Aurora. Even pagdating na din sa gold, dalawa na is currently at 10K in terms of their farm. So even dito kay Yue, ang hirap na rin siyang pasukin ng Twisted Minds. And even yung glorious pathway na nakikita natin ginagamit ni Escalera is para lang talaga masecure or makaklear ng lane ng inhibitor turret na minion wave. So even Doming Kite is currently at 606 na stacks. 66 Grabe. yung kanyang Sky Piercer and it's Oh! just 12 minutes. O yan na naman yung hook, pero si Escalera ay hindi na niya sasakmalin kasi nakuha na siya kagad doon ni Doming Kite. HaGC kailangan lumayo. Hawak niya yung Bloody Hunt. Nag-aabang ang kupunan ng Twisted Mind kung kailan papasok itong si Demon Kite. At meron silang wave ng minions dito sa gitna. At may Bloody Hunt pa rin si Rene J. The Flicker is available Oh! as well. Demon kahit masasaktan ng bahagya pero hook tumama na naman. Yung hook at ginamit na kayo Bloody Hunt. At kailangan puntirehin itong si James. Napatay na nga kagad nila mag-examiner force. Mula kay Jamal. Papasok pa si Demon. Demon Kite hindi. Kasi yung Kite Brothers ay dire-diretso lang. Wala Akala ko- silang minions dito. Nandito yung second wave mula doon sa gitna. At ilalaban na to ng Aurora. Still undefeated. Aurora Gaming. 8-0 para sa Aurora Gaming. Pang-walong panalo sa regular season 15. At magandang